pakipulot ng mga restaurant ay inyong kikita sa sarili. Okay, magandang umaga, class. Magandang umaga po, sir. Kamusta naman kayo sa araw na ito? Mabuti po. Okay, mabuti naman. Ako ay masaya dahil nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si James Pintas na magpapakita ng turo sa inyo. Nagkagala ko kayong makilala at okay, meron bang liban ngayon sa araw na ito? Wala po, sir. Wala po, okay. Napakagaling na talagang pumunta kayo dito upang nais nyo talagang matuto. Okay. Bago natin formal umpisahan ng ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng mga kason upang maging mas malinaw at mas maayos ang daloy ng ating talakayan. Sino sa inyo ang makapagbibigay sa isa sa mga kasunduan na dapat natin taglayin ngayon sa araw na ito? Taas ang kanang kamay. Itaas ang kanang kamay pag gustong sumagot upang maging maayos ang ating talakayan, hindi magulo. Maupo ng maayos po. Okay, maupo ng maayos. Ano ba? Huwag makipagdildalan sa katabi. Okay, huwag makipagdaldalan sa katabi upang mapakinggan ang mga sinasabi ng guro. Sino pa? Makinig ng mabuti kapag Okay. Oo, tama. Talagang dapat kayo makinig kapag may nagsasalita sa unahan. Hindi kayo nagsasalita ang inyong kaklase. Maasahan ko ba na may katuparan natin ang mga kasunduan na yan? Opo, Po, sir. sir. Okay, maraming salamat. So, bago tayo dadako sa ating talakayan, sino sa inyo ang makapagbibigay na ideya kung ano ang paksang pinalakay natin noong nakaraan? Tungkol po sa kabanata 2 po, sir. Okay, tama. Palakpakan natin. Ito ay nagpapatungkol sa kabanata 2 ng pinamagatang. Okay. So bago tayo dadako sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Ito ang magsisilbing gabay sa inyo upang matutunan ninyo o malalaman ninyo kung anong paksa ang ating tatalakay. Ito ang pangkat unang nagmula kay Tigris at ang pangkat dalawa naman ay nagmula kay Binibining Teresa at ang pangkat tatlo ay nagmula kay Dino Ariel. So bawat pangkat ay may ibibigay ako ng isang larawan at isang kartolina upang idikit ninyo dito ang larawan at ibigay ang mga pumapasok sa iyong isipan kung saan ito sumisimbolo. Okay? Malinaw ba ang aking instruction, class? Opo, sir. Okay. Pangkat una. Pangkat dalawa. At pangkat tatlo. Ang sino man ang unang makakapaskel sa pizarra ay mayroong dating pala pagkatapos ng ating class. So, meron lamang tayong 5 minuto sa inyong gagawin activity. Pili na kayo magsimula. Wala na nakabutang yung pangkat. Minuto at ang unang nakapaskil ay ang pangkat una. So, sino ang representante sa pangkat una? Magandang umaga sa lahat. Ito po ang gawain ng pangkatuna kung saan ito ay makikita niyo sa larawan, ito ay puso. Ang puso ay sumisikulong bilang pag-ibig at pagmamahal. Kung saan tayo ay umibig, tayo ay nagmamahal. Okay, palakpakan mo na. Pangkat dalawa, sino ang napili ninyong representante? Pili na kayo dito sa harapan. Magandang umaga sa lahat. Ako po
magiging representante ng mga dalawa. So, base po sa larawan dito, so, paliwanag po na ito ay matinding galit po. Halimbawa na lang po, kung meron tayong galit sa pagkakatao o sa ating mga tindahan o mga iba. Palakpakan po natin ang pangkat-2. Okay, ang susunod naman, the last but not the least, ay ang pangkat-3. Sino ang representante? Magandang umaga sa lahat. Ito po ulat ng pangkat-3. So, batay po sa larawan ay ipinapakiwati ko nito ang tungkol sa isang tauhan o isang kontrabida na isang pelikula. Yung naman po sa akin. Ipalakpakan po natin ang pangkat-3. Ang po ng pangkat-1 ay tumatalakay daw sa pag-ibig at pagmamahalan sa ayong bahay nito, guys. Upo! Okay, ito ay napapatungkol sa pagmamahalan. How about apoy? Saan ito sumisimbolo kapag sinasabi natin apoy? Galit? Okay, matinding galit. Ano pa? Ha? Paninipog po. Yung mga rason kung bakit nagagalit ang isang Tao. oo. Okay. So kapag pinagsama natin ng puso at saka apoy, ano ang ilalalabasan nito? Sa tingin ninyo? Kapag pinagsama natin ang dalawang larawan, ano kaya ang physical sa inyong isipan? Isinasalig natin ang dalawang larawan. Ano yung mga sinasalig na mga simbolo? Pusong nag-aapoy po, sir. Okay, puso ng apoy. Kapag sinasabi natin ang puso ay nag-aapoy, ano ang ibig sabihin niyan? Parang naghihiganti? Hihiganti. May mga balak na Hihiganti. May mga matitinding Galit. galit, sakit, at buot sa kanyang Kaloob, puso. okay. So, batay sa inyong naisagawa, no, na aktibidad, ano kaya ang koneksyon nito sa ating bagong tatalakayin natin? Ang paksang ating tatagpili ko po, batay po sa mga larawan, ang paksang ating natalakay nito, ito ay tungkol sa isang tao na may natutulad. Okay. Magaling ko lang pakanta natin sa inyo. Ano ba? Ano ba mga nabuong ideya nito? Batay sa inyong ginawa. Tama ang sinabi ng inyong klase. Ito ay nagpapatungkol sa isang tao na may matinding galit, may matinding puso at sakit sa kanyang katawan. Sino kaya ito? Handa na ba kayo? Opo. Saan tatalakayin natin sa araw nito? Ay nagpapatungkol ng isang tao may matinding galit at buot sa kanyang puso. Walang iba kundi pakibasa. Si Adolfo. Okay, si Adolfo ng Kabanata 3 sa Kurante at ngunit bago ang lahat, bago nating himay-himayin at tatalakayin ang nasabing paksa, ay ating nais kong basahin ninyo ang ating mga layunin. Sa katapusan ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakaunawa sa mahirap na salita at nakagagamit sa sariling pangungusap, nakapagsasadula, nakagagawa ng tula at nakakabuo ng Venn diagram ukol sa kanapan sa kabanata at nakapagbigay ng sariling opinyon batay sa tema sa kabanata. Okay. Okay. Yan ang mga layunin na dapat nating maabot ang pagkatapos ng ating klase. At hindi natin yan makakamtan kung wala ang inyong kooperasyon.
Inaasahan ko na makikooperate kayo ngayon sa ating tatalakayan. Okay. Gusto kong umpisahan ang ating talakayan, ngunit bago ang lahat, ay atin mo nang bigyang kahulugan ang mga mahihirap na salita na sinisigurado ko nga natiyak akong makakasalubong ninyo sa pagbasa sa Kabanata 3. Ngunit bago yan, ay basahin muna natin ang panuto. Sabay-sabay. Hanapin ang lugar na salita may sungguit at gamitin sa sariling pangungusap. Okay. Sino ang gustong sumagot sa una? Okay. Basahin muna. Mabait si Jane, kaya dapat siya panganinukan. Ano ang salitang nakasalamburit? Panganinukan. At ang salitang at ang kanyang kahulugan ay tularan. Kung gagamitin natin ang tularan sa pangungusap, ang aking kaibigan na si Narita ay dapat tularan sapagkat ang kanyang magdalawan ay parang si Mario Tularan. Okay, palakpakan mo natin ang inyong klase. Tama ang kanyang sagot. Ito ay ang kahulugan ng panganinuhan ay tularan. Sa pangalawa, sino ang gustong tumagot? Okay, sa pangalawa naman ay si Pilipining Madas. Sa pangalawa po ay binibiyayas na ang hindi kong pagkatulog. So, ang salitang sinalimitan ay na binibiyayas na kung saan ito ay may kahulugan na at ang aking sariling pangungusap ay binibiyayas ako ng aking kapatid habang ako ay gumagawa ng pagdamaran. Okay, magaling. Palakpakan po natin ang inyong kaklase. Tama. Ang salita binibiyayas ay nangangahulugang Ginugulo. Sa pangatlo, sino ang gustong sumagot? Yung nagtaas, binibining, Ubay. Nalilisig ang kanyang mga kanyang nakita. Ang pagkikahulugan ng nalilisig ay pagkalim ng pag-ibig. Na kung saan ang salupitan ay nalilisig ang sarili kong pangungusap nang lilisig ang mata ng aking anak. Okay. Okay, palakpakan po natin ang kanyang si binibining Ubay dahil sa tama ang kanyang sinagot at tama rin ang kanyang ibinigay na halimbawa. Pinanilisig daw ang mata ng kanyang anak. Okay, sa pang-apat, sino ang gustong sumagot? Napahiyaw ako sa sobrang takot. Ang salita na nakasalambuhin ko ay napahiyaw na kung saan ang kasing kahulugan ko ay ikaw. Okay, gamitin sa sariling pangungusap. Napahiyaw ako ng apakan ni Felipe sa aking paa. Okay, napahiya na siya dahil napakan ni Felipe sa kanyang paa. Ay palakpakan po natin ang inyong klase. So sa panglima, sino ang gusto sumagot? Oy, si Julie Chris ulit. Nagkasya ng kamay. Panglima. Iwas-iwas sa mga kaibigang suka. Salitang sinamutunitan ay suka. At ito ay, ang kanyang kapagdan ay salitang lektor. Kung gagamitin natin ang salitang suka, ay gagamitin ang salitang suka sa salitang pangungusap, ang aking kaibigan na si Jelena ay isang suka.
Okay, palakpakan si. Okay, ngayon naman ay nabigyan kahulugan na natin ang mga mahirap na salita. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Opo, sir. Yan ako. Ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang kopya ng Kabanata 2. So, ang unang pangkat, ang gusto kong pumasa sa unang talata. Okay, magsimula na. Ang kapoy ng paghihiganti at tiutin ng mamayani sa malaking puso ni Adolfo. Siya ay walang pagod sa pagbabalahas ng mga kaparaan ng ikakapahamak ng kababayan. Nais niyang maghiganti dahil sa pagkalumuhan ng kanyang matayog na hangaring siya'y tanghalin at panganinungan sa Atenas. Ngunit ito ay biglang napawi ng si Florante ay dumating na parang talang higit manimnig at makapangyarihan ang liwanag. Isa sa amin, Tama mo na. Okay. Sa tingin niyo, bakit kaya nais maghiganti ni Adolfo kay Florante? Dahil sa pagkaguho ng kaniyang matayog na hangaring Okay, tama. Dahil sa pagkabuo ng kanyang matayog na hangarin na siya ay dapat panganinuhan, pagkakatularan. Okay, patuloy. ngunit ito ay biglang napawi nang si Florante ay dumating na parang talang higit na nining pangyarihan ang liwanag. Isa sa amin ni Florante ay dapat salubungin kay sa Albaria. ang paulit-ulit na binigkas sa sarili sa mga gabi ng paghihirap ng loob. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang isang tanging araw na magdaraos ang paaralan ng iba-ibang palaro at magkakaroon ng isang magandang tula sa humango sa buhay ni Reyna Yocasta. Okay, tama mo na dyan. Okay, so, ano-ano ang palaging inuulit, binibigkas ni Adolfo sa tuwing siya ay may binabalangkas? Ang kanyang palaging inuulit ay ang salitang isa sa amin ni Florante ay dapat salubungin bangkay sa Albania. Okay, tama. Ang palagi na sinasabi sa kanyang isip ay dapat isa sa amin ni Florante ang sasalubungin bangkay sa Albania. Dahil may matindi siya, may matinding sakit o galit at nanakit siya kay kanino? Kay Florante. Dahil sa pagkuha ng okay, dahil sa pagkuha ng atensyon ng mga kaklase niya dahil mas nangunguna si Florante sa kanilang kanilang pag-aaral na klase. Nakuha niya ang loob ng kanyang mga klase. Kaya naging masakit para kay Adolfo ang dalawang pangyayari. Kaya may binabalak siya, may team na binabalak, may binabalak ka siya. Okay, magpatuloy. Tulong-tulong silang lahat at masiglang ginagawa ang bahagi sa kanila inaatang na may kaligayahan. Ang mga tauhang gaganap sa marikit na dula ay sina Florante, Adolfo at Menandro. Dumating ang masayang araw sa kanilang naasam-asam ang kanilang pagdiriwang. Okay, ano nga ang tawag sa dula na pinangungunahan ni Menandro, Adolfo at Florante? Ito ay hango sa anong klaseng dula? Marikit na dula. Isang marikit na dula na hango sa buhay ni ano? Ni Florante, Hindi. Ito ay hango sa buhay ni Reyna Reyna Yocasta. Okay, tama. Reyna Yocasta. Kaya at dumating na ang pinakamasasayang araw na hinihintay ni Florante, Adolfo at Adolfo. Ngunit para kay Adolfo, ito ay hindi pagdiriwang kundi isang oportunidad na ay sa katuparan niya ang kanyang mga binabalangkas na samang balak. masasamang balak. Okay. So,
nais kong ipagpatuloy ito. Ngunit, inulang na tayo sa oras. Kaya sa susunod na araw ay pagpatuloy natin ang ating diskusyon patungkol sa Kabanata 3 na si Adolfo. Okay? Yun lang po, class. At pwede na kayo pumunta sa inyong susunod na klase. Okay, tumayo ang lahat. Paalam, class! Paalam